Ay, magandang gabi mga boss, mga friend ha. Magbigay lang tayo ng ano rito sa abogado nitong si Bato. Hinahamon niya yung gobyerno na magsampa raw ng kaso dito kay Bato. Pakinggan natin, no, mga friend. Balitaan ngayong araw po dito ng TGIF. Thank God it's Friday. Pag-usapan po natin, ito pong, nasa na ba itong si Senator? Andiyan lang. Andiyan lang ba? Andiyan lang. Itanong na nga Andiyan lang. natin kay Attorney Israelito Torion, ang PDP Laban Legal Counsel. Attorney Torion, magandang umaga muli. Welcome po sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Good morning po, attorney. Hello. Good morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig nitong istasyon and those watching likewise. Apo. Good morning. Good morning din po. Salamat po. Unang-una sa lahat, Attorney Estrelito Torion, maraming salamat po sa pagkakataon at pagtitiwala. At makikibalita, this time kami po ang makikibalita, Attorney Torion. Kamusta na po si Senator De La Rosa? Nasaan siya at ano pong susunod na hakbang? Nawala na si Bato. Mamaya magbigay tayo reaction dito. Well, he is okay. No, I believe he is okay. And as to where he is, I do not exactly know yung location niya ngayon, honestly, no. However, ang sitwasyon na yan is Parang si Kibuloy lang. Hindi mo rin alam nung nasaan si Kibuloy, di ba? Oh. not because of him, but because of the unclear procedure as to how his situation will be proceeded against, no? Kasi ang nangyayari kasi, sabi ng gobyerno, dalawa kasi ang ruta under Section 17 of RA 9851, either extradition or surrender. Pero sabi nila, hindi daw mag-apply yung extradition kasi ang ating extradition laws daw at saka extradition rules, mag-apply lang to state request. Tapos ang ICC, hindi naman state, so hindi mag-apply daw yung law, extradition law. So treaty naman, ang sinasabi nila, kailangan surrender. Ang problema kasi hindi na tayo party sa Rome Statute, no? And kung ipipilit nila na yung residual jurisdiction pursuant to Article 127, kasi ang mga krimen daw ay nangyari nung panahon na miyembro pa tayo ng ICC, ang tingin... Oh, totoo naman, di ba? Alam niya pala na yung krimen nung panahon, miyembro pa tayo ng ICC. Alam mo, yung abogado ng mga friend. Kaya nga, hindi na tayo nagmiyembro dahil nga, kinasuhan na siya. Kaya umatras na yung amo nyo. Kasi namin, limited yung jurisdiction na yun. Otherwise, perpetual na yun. Wala na tayong jurisdiction dito. No? Kung ibalik pa rin natin yan na argumento. Ang argumento kasi namin na dapat yung exception na yun, mag-apply lamang kung ang kaso ay under consideration na ng ICC before tayo nag-withdraw. Wow. Nakarating kasi ang kaso na yun doon sa pre-trial. Paulit-ulit yan, Gitor yun. Bago nag-withdraw, ang kulit, sige ito Bago nga nag-withdraw, na-file na yung kaso. Yun ang sinasabi. Kaya nga nadakip yung amo mo na basahan ng warrant of arrest. Chamber nung 2021 na. Yung withdrawal natin effective nung March 17 of 2019. So wala nang jurisdiction. So kung meron mang jurisdiction, residual, wala tayong klaro na rules on surrender. Kasi kailangan i-define talaga yun ng gobyerno kung ano ba talaga ang proseso kung i-surrender natin siya. Hindi naman siya pwedeng dakpin lang, diretso, tapos idala mo sa Netherlands. Hindi po pwede yung ginawa nila kay Tatay Digong. Maski anong English doon, Sa'yo, hindi pwede. Pumwede. Oh. Siyempre, yan ang sasabihin mo, hindi po pwede. Kasi nga, ikaw yung abogado nila. Alam nga naman, ano ba to? legal yun. Yun po ang atin. So, klaruhin nila para malaman namin kung anong karapatan ni
Senator De La Rosa. Of course, hindi mo siya masisi kung if he is making himself scarce nowadays. That is because sabog kasi yung mensahe ng gobyerno. Yun po ang rason. Right. Ang latest, Attorney Bakit naman sabog yung mensahe ng gobyerno, Torion? Torion, is binusura mismo ng Supreme Court yung kahilingan ni Senator De La Rosa tungkol dun sa arrest Dalawang warrant. punto yun, ha? Opo. Dalawang punto yun. Opo. Kung if you will read the Inquirer tsaka yung mainstream, ang main motion namin doon is the motion for issuance of temporary restraining order, no, against continued Philippine government's cooperation, no. In a way na act yun, na-require yung kabila na mag-comment kasi 10 days yung binigay sa kanila. Yung dininay yung aming subsidiary motion na para mag-grant yung main motion namin, nagsabi naman 3 beses sa 4 na ata si Ombudsman Remulla na may kopya nga siya ng warrant. Di i-produce yun. Kasi kung i-produce yun na warrant na nasa kanya, di somehow Eto, parang parang galit pa siya kay Remulla kung bakit inilabas yung statement na meron na siyang warrant of arrest itong kliyente mo. Tingnan mo sinasabi niya meron ng clear and urgent necessity na mag-act yung Supreme Court doon sa aming motion. Dininay yun, pero nung nakita namin yung yung resolution, walang rason. Under the 1987 Constitution, the court is required to state the law and the facts on which the decision is based. So, mag-file kami ng motion, most respectful motion for reconsideration kasi sa tingin namin, baka kailangan na mag-provide ng reason ang Korte Suprema. Kasi sa aming pananaw, sa tingin mo, sa tingin nyo, tsaka sa inyong pananaw, iba naman yung pananaw nung importante yun na dokumento kasi yun ang mag-provide na, meron na pala talagang warrant. Di kailangan na mag-act yung Korte Suprema. Po. Is it favor or hindi kay Senator De La Rosa, Attorney Torion? Well, depende on what you would view it. Kasi kung meron na talagang warrant, it would not favor him, no? Ostensibly, if you look at it that way. Pero sa amin naman, kung ano ang katotohanan, no? Dapat lumabas yung katotohanan. Katotohanan nga yan. Maraming pinatay ng panahon yan. Kaya nga kasama ni Digong, ano ba ang katotohanan sinasabi doon si Torion? Sige, ano katotohanan, Torion? Dapat i-explain din ni Ombudsman Remulla sinong nagbigay sa kanya ng warrant. Supposedly confidential yun. Under what authority? Ikaw na nga nagsabi, supposedly confidential yun. Kaya dapat magpasalamat ka na kay Remulla na maski na confidential yun, sinabihan niya kliyente mo na meron kang paparating na warrant. Di ba? Kaya anong ginawa nung kliyente mo nung sinabihan siya ni Remulla may paparating na warrant? Nagtago na, di ba? Hindi na lumalabas. May utang na loob ba dapat ikaw kay Remulla? Huwag mo nang questionin si Ombudsman dahil sinabihan na nga yan Ako sa akin yung pick up ko ron Kasi sabi ni Torion, dapat yan, confidential. Hindi, si Remulla, hindi na kinupwede siya. Sinabi niya, Bato, meron ka ng warrant. Diba? Ano ginagawa? Sa halip na kung hindi niya sinabi yun, baka pagdating ng warrant, dadamputin na lang to parang si Digong. Kaso sinabihan pa Bato, meron ka ng warrant At sinabi talaga ni Remulla na tungkol to sa warrant, meron. Sinabi niya. Nasa cellphone ko. Di ba? Kaya dapat pasalamat ka kay Remulla. Sinabihan na nga yung kliyente mo pabor na pabor. Nagtatago na ngayon siya. Di ba? Tuloy. Na bakit nagkaroon siya ng warrant. Yung DFA, wala. Supposedly, yung communication walang hard copy. i-forward doon. Di kung wala pa yung DFA, di peke yung warrant ni Remulla. Sabihin na natin peke. Bakit nagtatago kayo? Walang hard copy. Paano siya nagkaroon? Ang lakas-lakas naman niya. So, kailangan i-explain yun. Bakit mo pa ipapa-explain mga friend? Kung ako pa sasalamatan ko si Ombudsman na sinabihan niya na meron ka ng warrant,
paparating na yung warrant mo o whatsoever. Oh. Para sinabi niya, parang yun ang basa ko, tago ka na, may warrant ka na. Kasi kung talagang hindi niya obligadong para sa akin, tinimbrihan pa nga niya yan eh. Di ba? Kung hindi niya sinabi yun, di pagdating ng warrant, parang digong na rin, di ba? Pagdating ng warrant, pagbaba ni digong sa aeroplano, hindi na siya nakauwi ng Davao, huli na siya, diretso na siya sa Dahig, di ba? Eto hindi, may timbre ito. Dapat pasalamat ka pa nga, Turyong ka eh. Bakit nagkaganoon? Attorney Torion, may hakbang ba kayo laban dito kay Ombudsman Remulla na sinasabing niyang paano niya nakuha or paano niya mapapatunayan meron siya? Ang unang hakbang namin ay nag-file kami ng motion for reconsideration, most respectful motion for reconsideration doon sa Korte Suprema para ma-produce niya yun at saka mabigyan ng rason kung i-deny pa rin at saka ipa-explain sa kanya kung sino ang nagbigay sa kanya, kailan at saka anong authority ng tao na Talagang makulit to, no? Gusto mo pang alamin kung sino. Kung hindi ka naniniwala, ganun lang yun. Kung hindi ka naniniwala may warrant, hindi ka naniniwala sinasabi ni Remulla, dahil sinasabi mo nga na confidential yan, DFA nga, wala pa, di malamang na hindi totoo yung sinasabi ni Boying. O di, lumabas ka na ba to? Labas mo yung kliyente mo, ba't nagtatago? nagpasa sa kanya nung warrant na yon para ma-explain niya. Yun ang aming, what you call this, ang aming hakbang doon. So na kay Ombudsman Remulla ngayon ng bola para may paliwanag niya. Tama po ba? Actually, yes. Yes. Alright. Opo. Attorney Torion, pakilinaw nga, tama ba? Dalawa yung motion? Yes. Dalawa yung motion. Yung reiterative motion, pang-anim na namin yun eh. Na motion na mag-issue ng temporary restraining order. Yun na aksyonan yun ha. Yun ang main motion namin. Aksyonan, require yung respondents to file their comment. Pero alam mo naman ang panahon ngayon, lahat ng mga medyo favorable sa amin hindi nakaka-report sa mainstream media. Parang nung panahon din ni Digong, lahat ng favorable sa inyo, nare-report sa mainstream media, yung hindi favorable sa inyo, hindi nare-report. Yung against sa inyo, di ba? Weather nga lang, Torion, ikaw naman. Tuloy mo. Pero yung what you call hindi favorable namin, yun ang binigyang importansya. Opo. Hindi na ako nagtataka nun. Attorney Torion, so kung wala pa naman pong... Dapat lang na hindi ka magtaka dahil ganyan din yung nangyari ng panahon nyo. Ano, Torion? hawak na arrest warrant, hard copy, kung anumang soft copy ang meron niya. Kung wala pa naman pong hawak, nasaan po si Senator Ronald De La Rosa? Yan. Siya ho ba? Well, I already nagtatago? answered that. Diba? Wala pa naman palang hawak. Bakit nasa si Bato? Well, I already answered that. Sinagot niya nga kanina, makulit itong dalawang nagtatanong. Gusto nilang malaman talaga. Mautak si Turon di ba? Ba't ko sasabihin sa inyo? Di ba? I already answered that. Tuloy. Opo. Hindi mo ba siya lalabas ng bansa? Nandito pa ho ba siya? Yeah, mahal ni Senator Ronald De La Rosa yung bansa natin. This is the only country given to us by Allah Subhanahu wa Ta'ala. I think it can be seen from his stellar public record that he really loves the Republic of the Philippines. I don't think na aalis po siya sa bansa. Tsaka mas masarap magtago rito, Torion, kaysa sa ibang bansa. Sa ibang bansa nahuhuli. Dito sa Pilipinas, hindi nahuhuli. Kita mo si Bantag, hindi mahuli-huli. Di ba? Tingnan mo si Kibolog, nasa ilalim na ng lupa, nahuli. Pero nasa ilalim na ng lupa. Pero yun nga, natakot siguro dahil binigyan ng ultimatum ni General Torre. Pag di ka lumitaw dyan, ibabaligtad ko tong buong kingdom. Labas ka na rin, puta, baka marami pa makita rito. Di ba? Litaw sila, gago. Tuloy. Yan ang malinaw. Oo, yun po ang klaro doon. I may be mistaken kasi hindi naman ako si Senator De La Rosa. Opo. Although Lloyd. Tsaka si Kibuloy, ang nagturo sa kanya, si Digong. Di ba? Tinatanong si Digong. Kahapon lang, magkasama kami. Kumain pa kami sa restaurant. Hindi naman kami inuli. Nandyan lang yan sa Davao. Di ba?
Doon sa lugar niya, hindi yan lalayo doon. Oh. Doon, si Digong nga nagturo kay Bulog eh, kung nasaan eh. Oh, halos ganun, di ba? Oh, tuloy. Niya ako. Pero sa tingin ko, hindi lalabas ng bansa yun. Gusto na nga niya kung may krimen nga siyang ginawa. Dito ang trial kasi kung basahin mo yung section. Ayan na naman. Pipilit ni Torion yan. Kung may krimen naman siyang ginawa, dito ang trial. Oh, di ba? Di ba? Loko-loko yun. 17 RA 9851, no? I-review mo yun. Ang first paragraph doon is the primary jurisdiction of our state. Meron talagang jurisdiction. Dapat dito talaga. Ang sabi nga doon sa, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime, defined and penalized in this act regardless of where the crime is committed. May tatlong elemento. The accused is a Filipino citizen. Filipino citizen siya. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. So, nandito siya. The accused committed a crime against a Filipino. So, tatlong elemento. So, dito dapat sa Pilipinas yan. And under the admissibility rules on the Rome Statute, may jurisdiction. Ang problema, Torion, no? Hindi nga kinasuhan dito eh. Lumang nangyayari ang krimen na yan eh. Walang nagsampa ng kaso rito. Bakit? Pag nagsampa ka ng kaso rito, nung panahon ni Duterte, walang mangyayari. Kaya ang sinampa yung kaso ng mga yan, ng mga mamamatay tao na yan, sa ICC, doon sinampa, hindi dito. Dahil kung dito, baka na-dismiss na yan. Di ba yung kasong sinampa ng babae na kikibuloy sa Davao, dismiss? Nabuhay lang nung inilipat ng korte. Pero sa Davao, dismiss. Kaya walang maglakas ng loob magsampa ng kaso noon dito. Kagaya nung nagsampa ng kaso kay Torion, kay Chavit Singson. Bakit ngayon lang kayo nagsampa? Bakit kayo magsasampay nung panahon ni Duterte? Kaibigan niya yan. May dismiss lang, abogado pa yon. Ganon yung Torion. Huwag mong niloloko yung tao. Ngayon mo sasabihin, magsampa dito, kakasuhan dito si Kibul, yung amo, si Bato. Ano isasampa mo ngayon dito? Nakasampa ng araw na palapas na yung warrant of arrest, saka kang sasabihin, magsampa ng kaso dyan sa kay Bato. Ikaw naman. Ito na lang mga friend, masyado na mahaba to. Pag itong si Bato hindi na-aresto pagbaba ng warrant of arrest ng ICC, wala hong mangyayari to, nilot na pa. At meron pang mga sinasabi na sa Nobyembre 28 magdidesisyon ang ICC kung dapat ng pawalan dahil humanitarian reason, dahil yung sinasabi nila mahina na, 80 years old na, di ba? No? Ito pa isa. Ito yung isang kampo niya. Miski 5 minutes bago siya. Ang tanging hiling ni PRRD bago siya mamatay. Handa nang mamatay si Tatay Digong. Ito. Miski 5 minutes bago siya mamatay. Pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Makabalik sa mga mababang Kalapati. Muli ata dinig ko. Sige, tuloy mo. Yun ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya'y 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang... Amo? Tangit. Wala yata si Rad. Hindi mo naririnig yung Tatay Digong mo, gago. Sa impyerno niya gusto mapunta. Sa bagay, baka Panginoon Satanas niya gusto niya mapunta sa Panginoon. Sa dalawa Panginoon eh. Panginoon ng kasamaan at Panginoon ng kabutihan. Baka tinutukoy ito Panginoon ni si Satanas ang tinutukoy nito. Wala, malalala na ito. No? Kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon mamatay. Yun ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan.
Dahil siya 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay kalapati sa Davao at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay kalapati sa Davao at doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Handa na siya. May tulay na nga yung Yun ang mga bibigyan natin ng reaksyon, no, mga boss. Ha? Pag si Digong nakaibalik ng Pilipinas, kasi magdidesisyon na rin sa November 28, ayon na naman, ha, mga bali-balita itong ICC. Pag pumayag ito na maibalik na sa Pilipinas dahil nga yun nga ang rason, wala na sa gustong pag-iisip, matanda na, nanghihina na, at kung ano-ano pa. Kawawa po ang mga naging biktima nitong mga demonyo na to. At pag hindi, marami pa hong arestuhin, di ba? Na kasabwat dito sa nangyaring war on drugs kuno nitong si Duterte. No? Meron pa yatang Albayalde, Bongo, mga ganon, marami, di ba, mga friend? Kung ganito mangyayari, parang binaboy ng bansang Pilipinas ang International Criminal Court, ang ICC. Walang nangyari. Bakit? Kung pagbibigyan na, kung matanda na pauwiin na sa Davao, yun sinasabi nito si Baklang Roque. Tang inang yan. Ano yan? At si Bato naman, nagtatago na. Bakit? Sinabihan ni Rimulya. Ano ba ang basa nyo dun? May warrant of arrest ka na. Di? Kung ikaw, mga boss, ikaw sasabihin, may warrant of arrest ka na ng ombudsman, ano gagawin mo? Andyan na ikaw, parating na yung warrant of arrest mo. Parang si Bantag lang. Ha? Wala ako, mga friend. Yan lang yan. Pag ito'y hindi dinakip, pag nandyan na yung warrant of arrest, sigurado namang malalaman na mayroon, andyan na nga, maingay na. Sabi nga ni Rimulya, may warrant of arrest na. Di ba? Pag hindi inaresto, itong si Digong, itong si Bato, katawa-tawa ho itong, anong hahanapin ninyo? Pinipilit pa nito, naghahamon pa ito si Turon, na dito raw kasuhan at dito raw, paano, ikaw naman Turon, paano kakasuhan niya? Meron na nga warrant of arrest, saka mo pa ngayong kakasuhan. Tulonggis din ito, no? Sa totoo lang. Diba naman itong mga abogadong ganito? Tapos ngayon, hihingin mo, kasuhan dito nyo paglalabanan yung kaso. Alam, boss. Sa totoo lang, mga friend, ang hirap ng kalagayan talaga ng bansang Pilipinas na to. Sobra. Kanya interview si Pukis ni Ted Pailon, inasuhan na pala siya ng inciting to sedition sa rebellion, si General Pukis. Tuwa ako dito. Sabi nila, ako daw ay krung-krung. Ilang beses pag na-obserbahan mo, may diferensya sa pag-iisip. Ako daw ay baliw. going to hell. Oh, na
na ninyong Maraming espekulasyon ngayon na lumalabas sa social media patungkol sa mga video ni Sara Duterte at sa kondisyon ng kanyang pag-iisip. Hindi naman tayo doktor sa pag-iisip, pero alam natin yung may diferensya. Wala. Sa lingwahe ng ordinaryong Pilipino, may toka. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Kikilabutan yung bawat Pilipino. Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Ninyo. Wala ito sa tamang katinuan. Nagsama-sama na silang lahat. Kulang pa nila ako. Kung titingnan mo yung buong karakter niya at pag-ukupan niya ng posisyon ay hindi talaga siya karapat-dapat bilang tao. Pero bago ang lahat, make sure na nakafollow kayo sa ating Facebook page para sa nakakatinding balahibong mga revelasyon. Pumuti niya yung ulo ng presidente, nag-mimic pa nga siya, di ba? O ang Pilipino ayaw nila ng ganong klaseng pamumuno. The Filipinos are intrinsically real. Si ano to? Sia Alonto Adjong, representative oh. Sino naman kasi? Religious eh. Ay kuya, andyan ka pa. Sino naman kasing magsasabing normal ang pag-iisip niyan? Oo. Yan ang iuupo niyong presidente. Ha? Oo. Kaya totoo lang mga boss, no? Kung hindi lang talaga si Sara Duterte ang vice presidente na gustong ipalit nitong mga retarded generals na to na nagsasabing BBM, nito sila ito si Victor Rodriguez, talagang ano na yan, sa klase nangyayari ngayon, korupsyon na grabing ghost project o ano. Pero problema nga, bakit nung panahon nitong si Duterte, hindi naglabasan itong mga retarded generals na ito na dakdak ngayon na korupsyon. Nung panahon ni Digong, ang lala ng korupsyon. Di ba? Sinasabi na nga, naging 12 trilyon. Mantalang magkano lang iniwan ni Pinoy na utang? 5.9 trilyon. Pagdating kay Duterte, 12, mahigit 12 trilyon ang iniwan kay Bongbong. Di ba? Wala naman nagraril yung araw. Ang dami pang pinatay. Wala naman nangyari sinasabi droga. Laganap yung droga, pati lahat. Pati yung Bureau of Custom. Pasok lang. Basta nakatimbre kayo sa Davao Group. Walang nangyari sa mga investigasyon na yan eh. Sa totoo lang, marami na naman sinasabi, mga manahuli, mga involved sa flood control project, mga so. Mga nadakip, oo. Ha? Paano yung Davao? Marami nang nakikita doon. Wala pa rin oo. Ha? Ito ang abangan natin mga boss. Kung may makukulong na senador, na sinasabi may makukulong na senador, yan ang kaabang-abang dito sa ating teleserye. Tingin yan. Kung may makukulong na senador, 7 na raw nahuhuli. 7 mga hindi kilala. Pero yung mga senador na, di ba? Wala. Yung mga kilala, yung mga bida sa nakawan, ang mga nahuhuli, yung mga district engineer, yung nahuli kahapon ng MBI, ano ba yung pangalan nun? Hindi ko kilala. District engineer din daw yun, na may maropa. Yan nangyayari, mga friend, di ba? Putang yan. Kumbaga sa ang nahuhuli, extra eh. Yung bida, wala eh. Marami Sinasabi, Bong Revilla, Jingoy Estrada, Chis Escudero, to si Joel Islord. 4. 4. Yan lang 4 na yan. May makulong man lang dyan. Bago magpasko. Swerte. Ang daming aabangan nito sa gobyerno to. Plus yung natimbrehan na may warrant of arrest na si Bato. Maraming aabangan. Mag-collab na tayo mga boss. Ay, kalat ni.
May binibentang motor, baka gusto mong bumili. Oh. Sabi nga kayo! Wag daw yan! Tinapakan ko daw. So guys, for sale lang. Sino bibili? Mio Sports. Tabi. Guys, sino bibili ng motor? Mio Sports for sale siya guys. Murang-mura na yan. Kasama na ako. Pero, ayan, magkano siya? Complete paper, so. Pakakinis guys. Sabi nga kayo! Wag daw yan! Tinapakan ko daw. So guys, for sale lang. Sino bibili? Mio Sports. Ayan kalat niyo, binibenta. Ganda ng motor, oh. Mio daw. Kasama na raw yung babae yata. Pero sabi naman, charot. Murang-mura lang daw, kalat ni. No, bago lang ho ito. To block rumored ICC arrest to Supreme Court. Senator Ronald Bato de la Rosa has rushed to the Supreme Court, seeking a TRO to stop any move to arrest him over alleged ICC charges, despite the warrant still unconfirmed. Parang talagang napakalakas nila sa Supreme Court, no? Wala pa nga yung arrest warrant, di pa nga na TRO na agad, no? Triggered by Ombudsman. Remula's claim that an ICC order already exists. His camp warns of an imminent illegal arrest, citing Duterte's earlier turnover as president. They want the DOJ and the DFA compelled to confirm or deny any ICC communication within 72 hours. Watch closely. This legal battle is far from over. Bato. Yun yung sabi ko. Basta hindi na-aresto si Bato at nabaliwala yung nag-TRO tong Supreme Court dahil doon sila tumatakbo sa Supreme Court Diba? 12 yata doon sa mga justices doon, appointee ni Digong. Diba? Nangyari na rin sa impeachment ni Sara, diba? Unanimously. Decision na unconstitutionally ang ginawa ng Kongreso. Ewan ko matutuloy pa ba sa Pebrero, di ba? Gulo. Kulam na tayo. Basta't walang nangyari dito na nanonood tayo ng teleseryeng walang diin. Yan lang yan. Nanonood tayo ng teleseryeng walang katapusan. Ay nako mga boss, wala. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ay nako, only in the Philippines talaga. Leching Hinduropot, anak ng PI nga na tanong yan. Hoy, tigilan mo na mga katatanong. Jeff Ramos na, shout out. Joselito mabait, shout out. Jokiano, shout out. Isa ka pang gago. Panot kasi, kaya utak baliw. Jokiano nito. Gago, ang gusto mo, si Inday baliw. Ang ipalit. PI mo, Vic Rodriguez. Talat ni Baya, shout out. Masira. Jokiano. PI mo, ang gusto mo ipalit. Magnanakaw. Si Victor Rodriguez at tinitira ni Jokiano. Galit siya. Jupista Bunao. Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Ito na naman to si Kalatni. Good evening Kasani. As usual, lumalabas na naman ang pagkainutil ng gobyerno ng Pilipinas. Hinahayaan muna makatakbo ang mga kawatan bago arestuhin. Mga inutil, mga lampa, mga bayaran, mga hinayupak, mga putragis. Maitulot ka natin. Puro lang mga pipitsugin ang kaya nilang hulihin. Wala tayong maaasahang tibay sa gobyerno. Wala sa hulog na gobyernong ito. God bless your family. God bless ka lahat niya. Ay nako. Ba yan? Kalat niya yung motor.
Hindi yung babae binebenta yung motor, hindi raw siya kasama. Yan ang prayer rally, sabi ni Chupista. Chupista ulit. Ay talaga po kuya, mahirap nang makaahon ng bansang ito sa kahirapan dahil hindi po nagkakaisa ang mamamayan. Hati-hati po kasi. Narinig niyo yun? Nagiinit daw ng ulam yung mama ko. Hati-hati po kasi tayo. Di po gaya ng People Power 1, talagang solid ang mga galit ng mga tao noon. Totoo, Chupista. Hindi nga alam kung saan pupunta eh. Kung sa Kawali, nasa Kawali tayo, ayon kay Winnie Monsod. Gusto po ba pumunta doon sa Apoy? David Ali Mendoza. Para bang nakahiga ka sa banig, pupunta ka sa simento. Ganun tema eh. Good evening po, Karox. Talagang solid DDS itong si Vic Rodriguez na dating BBM supporters. Todo tanggol kay Sara Jean Potpot. Ang isinisigaw po ng mga DDS ay transparency at korupsyon. Pero ang gusto nilang ipalit kay BBM ay wala sa bokabularyo ang transparency at batbat ng korupsyon ang pamamahala ng OBP at DepEd na pinamunuan niya noon. Totoo. Hindi alam ni Victor Rodriguez yan. Basta na alam ni Victor Rodriguez, capacitated daw. Ang putang ina. Anak ng putang ina kayo. Michael Edwin Mike, shout out my friend. Sabi niya. Busy si Mike. Karox, todo na po kasi sila. Kumbaga sa larong text. Nagte-text ka rin ba? Taya na lahat pati pato. At di ka panipaniwala na walang kinikita si Victor Rodriguez. Lawyer siya. Bakit di siya makapag-practice ng profesyon? Dahil ba sa nasira na ang imahe niya dahil din sa korupsyon nung nakapwesto siya sa executive secretary ni BBM? Sa totoo lang po, may mga allowance yan sa mga Duterte. Magpapakamatay ba sila ng ganyan kung wala silang nahihita kina Sara Jean Potpot at ang matatamasa nilang kayamanan sa sandaling makapwesto ulit ang mga Duterte sa Malacanang? Totoo yan. Ramon Valencia. Bossing, God bless po sa lahat ng mga ka-warriors at sa pamilya mo. God bless, Ramon. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Polinar, shout out mga bossing ha. Sabi ni Tia Deli. Muli po ay nagbabalik at sumasahing papawid impong basyang Team Tia Deli po. Bumabati po na may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Wala pong katorya-torya, mga ganap, at puro lang po pampabuisit. At puro pampasakit lang po ng ulo ang mga pinuto ka na lintik nito, Sir Rox. Tawa no? Pero teka lang po, Sir Rox. Ayan na naman. Ano po ang kagimbal-gimbal po dyan sa nahuli po nilang gurami, abe? Bae, mag-aalambitin po ako sa puno ng saging, Sir Rox, sa galak. Kung ang nahuli po nila at nadakma po nila, pugante. Nilang pugante, si Bantag, si Salty Kuyakot, si Shoke, Butanding, si Cassandra Hilong Talilong. Anak ng galising aso naman po talaga, Sir Rox. Tawa tiya din. Yan na po ba ang pambulaga nila? Sus Mariosep, mahabagin langit. Tiya Delica, No? Mr. Blackjack. Sayang naman po yung napaka big time na posisyon at titulo po natin, tayo po ang John Lloyd ng Cavite chapter, sir. Kisig-kisigan na naman po kisig-kisigan naman po natin ang mga paandar sa dinami-dami po na pwedeng postihan. Mga big time fish na kasing lalaki ng balyena. Tas ang nalambat at unang maipapakulong sumabit lang sa lambat. Ano po yan ha? Nako yan na nga ba sinasabi ko, Sir Rox? Ayan na naman tayo. Kala ko po fully funded ang ating mga intelligence natin. Mga sir. Fully. Overfunded. Ang pasabog na nalambat, isang gurami. Naku, ewan ko nga sa inyo.
Nauna ka kasi palagi sa ang pagpogi at kuda at pang-angas bago ang trabaho. O ayan tuloy. Paano di tayo maboboljak niyan? Baka kung ang mga taga-pugong biyahero, pugong biyahero pa ang naghanap sa mga pusakal na kriminal na pugate si Rox ba? Baka po matagal na pong may resulta kay Bantag ko naman. Anak ng timawang pusang gala talaga si Rox. Pag di ka naman po kinurutan ng rayuma sa buwisit sa mga ito, naku, ewan ko na sa talaga si Rox. Ang dami-daming high profile, tas yung klase ng nabitag nyo. Inom mo na tubig, Tia Deli. Yan lang maganda pag hindi ka naka-live na ipopost mo, tas inom kang tubig. Tuloy natin kay Tia Deli, ha? Hoy, manuhan kami, tigil-tigilan ninyo, ha? Tigil-tigilan nyo na. Baka di ako makapagpigil po, Sir Rox. Itong dalawang pogi po namin ng Cavite. Makatim lang po ng malupit na pitik sa tenga at hambalos. Di pa taranta. Ewan ko sa inyo, mga buwisit. Mga anak kayo talaga ng nanay nyo. Mga leche, kinam, impong basyang lalayas po muna bago pa po ako tupakin ng malupit. Ano nyo po lahat, araw-araw nakikikuda at nakikambalo sa mga pinutukan ng lintik ng mga patawa. Ha? Ang sa inyo pong lahat ay tunay pong nagmamahal at di po magsasawa sa paggawa ng ubong talata araw-araw. Katipunerang taring po ng Cavite. Ito po ang inyong asungot at makulit ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi para kay Sister Grace. Huwag mo sanang hintayin pa ang paglubog ng araw, Sister. Ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Di mo naman maibabalik pa. Pag huli na ang lahat, ngayon ang panahon na dapat mong ipakita at ipadama ang awa at pagmamahal sa kapatid mo at pamangkin mo. Naku, magbablog na naman ako nito, Tia Deli. Inaantay ko lang tiyempo Paalala lang sa'yo, Sister. Walang kwenta lahat yung kayamanan mo. Kung puro galit at puot ang nasa kalooban mo. May peace be with you, Sister Grace. Hipuin at baguhin kasana ni Lord. Hanggang sa muli po ang mga ka-warriors. Pagpalain po tayong lahat ni Lord. God bless, Tia Deli. Friends, Sherbin. Rodelia Alpilor. Tama po kayo, Sir Rox. Talagang nagsisika si... Tama po kayo, Sir Rox. Talagang nagsisika si BBM na managot lahat. Nagsisikap si BBM na managot lahat ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Ingat po, Sir Rox, at sa mga kabosing. God bless as always. God bless, Rodelia. Mary Lebron, shout out. Good morning, Sir Rox. No skipping ads, sabi niya. Elizabeth Iscare. Good morning, Sir Rox. Sobrang tanga naman ng mga nag-interview dyan. Parang walang pinag-aralan. Tigilan na sana nila ang interview dyan. Aamin ba yan? Napakabobo ng mga taong tanong na yan. Ikaw naman. Yun nga napansin ko. Elizabeth Iscare ulit. Sir Rox, mataas na opisyal ng gobyerno ang kontak niyan. Sige, buti na lang at alisto ang NBI dyan. Diyan makikita kung sino ito. At sana nga, yung mga ibang kasabwat mahuli na din at para mapanagot sa lahat ng mga ginawa nilang pagnanakaw. Ay, kawawang Pinoy. At totoo lang, dapat ngayon ipairan ni PBBM ang tukhang. Lahat itong mga putang inan to, tukhangin. Masahol pa sa adik itong mga putang ina na itong mga involved dito sa pagnanakaw na to Bakit? Yung adik sa droga, pagbangag na yan, sabog na yan, solved na yan. Itong mga putang ina, itong mga magnanakaw na to, adik sa pera, mga putang ina, walang kasawa-asawa sa pera. Di ba? Di sabit ulit to. Ito naman si Victor Rodriguez, biglang naging DDS at sumobra ang talino niya. Nakala mo totoo, bastos itong taong ito. Ang gusto niya sipain si BBM para ipalit isang sira ulong Sara. Yun nga, sira din pala ulo nito. Matagal na sira yan. Ano pa lagay mo sa mga Pinoy? Kagayan niyang bobo at gunggong. Sana kasuhan din ng ang big na ito at ikulong. Sobrang epal at ubod ng yabang. Totoo.
Maril Pabianak, shout out ha. Happy Monday po tayo sa mga ka-warriors. As of now, 7 na po ang nadakip. Puspusan pa din ang pagtugis ng otoridad para maipakita na may ginawa sila para sa bayan. Daming tutugisin, puro kasi sila naging greedy, kaya dapat lang silang managot. Oo. Ang problema yun, nasusugod nga, wala. Yung mga senador, mga kongresista, yun ano ba yan? Paano, ay nako. 3J Shop, sabi ko to, mga galunggong pa lang, yung mga yan, yung mga malaking isda, mga whale, wala pang nalalambat, pero malay natin, malambat din si Saldico. Hindi na kailangan Saldico, nandiyan si Bong Revilla, nandiyan si Joe Estrada, nandiyan si Joel Slord, nandiyan si Chis Escudero, ang dami. Tangin ang yun. Diba, 3J Shop? Sumagot si Marilo, naway, this coming days, masakote na lang malaking lolong ng bansa. Kulang sila sa postihan. Totoo, kulang talaga. Marilo Pabiano nito. Sinayang ni Tatang ang haba ng paglilingkod. Sa ngayon, kung makukulong siya, dun na mauubos oras niya. DJ Shop ulit to. Alam mo, Sir Rox, naman tayo. Hindi man mahuli lahat ng mga kurap, mas marami pa rin mahuhuli at karamihan sa kanila ay mga engineers, contractor, mga bagman, mga maliliit ng kurap pero kurap pa rin. Medyo marami ding makakasuhan ng mga senador, congressman. Bottom line, may makakasuhan kung ano man, another accomplishment ni BBM. Another accomplishment ni BBM yan. At tiyak na sobrang inggit na naman ng mga DDS. Totoo yan. Ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jan Dimango. Adoracion Di Marlanan, Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, ha? Brother Alessio, shout out. Sabi 3J Shop. Eto si Rox, si Harry Roque, hanggang ngayon, super yabang pa rin. Wala ni katiting na humbleness sa katawan. Wala. Hindi daw siya kayang huli na Interpol. Hindi naman talaga Interpol ang huhuli sa kanya, kundi ang mga local police with the help of the Interpol. Ganun yun. Talagang pag naging DDS ka, yung katinuan mo, tinangay na ng hangin. Totoo. Meron daw siyang pending na asylum request, kaya di daw siya pwedeng hulihin. Yun na nga pending pa lang ang asylum request niya. Pwedeng ma-approve, pwedeng hindi. Kung ma-approve, good for him. Paano kung hindi? Si Garma nga, di na-approve ang asylum request dito sa USA. Paano kung ganun din ang mangyayari sa kanya? Malamang ganun pa nga Wala siyang pupuntahang iba. Sa bagay, problema niya yan. Sinasabi ko lang Kailangan meron kang contingency plan. Anyway, bakit ko ba wino-worry siya? Naiinis lang ako, Sir Rox, sa sobrang kayabangan. Talagang yabang gago. DJ Shop ulit Hello pa sa isang DDS na talaga namang ala Harry Roque itong si Marcolecta. Ang tigas din ng face nito, talagang matigas. Kailan kaya ito makakasuhan ng Senado o ng COMELEC for fake witnesses niya si Gutesa at ang kanyang pagsisinungaling sa kanyang sose? Sa bagay, whether they like it or not, their sin will catch up to them one way or another. Wala namang nakakaligtas sa mata ng Diyos. Yan pa, marami nga tayong kabang-abang 3J Shopke. Yan si Marcolecta. Sino pa? Marami. Kung ha. Pero sinabi nga, pag diniinan talaga, walang kawala. Paano naman yan? May warrant of arrest na nga. Sasabihan mo pa yung aarestuhin mo. Paano naman yan? 3J Shopke. Pasok ko na raw itong district engineer nito. Talaga? Kasi naman, nagpagamit kayo sa mga politiko, pag nagkabukuhan, dihado kayo. Dahil wala kayong power sa gobyerno. Dapat natuto na sila sa mga nakaraang mga kurap din ng mga ginamit na politiko. Kita mo, Sir Rox, di daw siya kumita. Di ka pala kumita Bakit ka nagpagamit? Wala ka naman palang mahihita. Sinasayang nila ang kanilang magandang trabaho na may magandang sweldo. Totoo. Pero 33 years na siya, Maniniwala ka bang walang kinita? Hayop na yan. Puro poker face nga yung mga putang ng mga yan. Aasahan mo dyan. Siyempre, tatanggi yan, di ba? 3J Shop ulit
O kita mo si Dismaya, nagpagamit sa mga politiko. Sandamakmak na mamahaling sasakyan ang naipon. Ang daming mamahaling alas, bahay, marangya at buhay. Ngayon, marangya buhay. Kaya itong district engineer na ito, na wala daw siyang kinita sa mga politiko, tell it to the bias. 3J Shop ulit to. Sir Rox, ito na masasabi ko dyan sa sister-in-law mo na si Grace. Well, ipagdasal mo lang siya araw-araw, gabi-gabi. Ang Diyos lang ang makakapagpa-move ng kanyang puso. Ganun. Basta tuloy mo lang ang prayers for her, for good. For God to move her heart at magkaroon ng takot sa Diyos. Yun nga, kaya tinitira ko na sa vlog Pasasahan ba't magkakabati rin sila ni Cecil? Ang problema nga, pre, walang rason nga, kaya ako nagagalit. Wala siyang rason para magalit sa aking asawa na kanyang pinakamabuting kapatid. Maski saan mo itanong dito sa buong bayan na to, pinakamabait siya. Come to the point na napakabait naming mag-asawa sa pamilya nila. Dahil paulit-ulit, nung walang-wala sila, kami ang naging takbuhan nila. Meron na kami, wala pa sila. Dahil nga, hindi naman ako marano, pero nung mga panahon na yun talaga, hirap na hirap sila. Kasi nga, nagsapaaral sila, wala lang naman ang hanap buhay nila. Meron silang kapranggot na tindahan, tipid dito, tipid doon. Ganun na sila, friend. Malayo. Malayo sa kinalakihan ko. Kasi ako, lumaki ako na sawa ako sa lahat ng pagkain na masasarap. Kasi nga, meron kaming tindahan, may restaurant kami nung araw. Ganun. Kaya po. Tuloy natin kay sister. Huwag ka nang ma-stress kasi ikaw lang naman ang nagsasaper. Siyempre, madaling sabihin, huwag ka nang mag-stress, pero sa tulong ni Lord, magagawa mong ignore na lang si Grace. Sa tamang panahon, ibibigay ni Lord ang kahilingan mo basta nasa tama ang hinihiling mo. At huwag ka nang mag-curse kasi naririnig rin ng mga kabataang nakikinig sa vlog mo. Payong kapatid lang naman. Thank you. Nanaginip na naman ako, 3J Shop ka, pakinggan mo. Yung panaginip ko na naman sa yung Grace Insight. May sa purgatorio, ayaw ka palang tanggapin. Ayon sa aking panaginip. Talagang ikaw, idiretso kay Satanas. Magandang gabi po mga boss. God bless. Mission accomplished. Sana nagustuhan niyo yung vlog ko. Si Torion, ang abogadong wala pa yatang naipanalong kaso. No? Sino ba na ano niyan? Kibulog, huli. Sino pa? Wala pa ako balita ang naipanalo niyan. Parang si... Ito. Isang abogado. Tupaksyo, oo. Ay, nako mga friend. Lungkot, no? Magpapasko, ganito itong gobyerno na to. Hanggang bukas po muli, mga boss. God bless. Good night.